Yes, Ate Wen. Good po sa inyo lahat. Ako si Vilma sa inyo. Ate Vilma, solid, Vilmania. Ako naman po si Juliet sa vocal. Of course, Ate Julia. Ayun Ken sa vocals. Yes. Magandang hapon ako si Stella sa keyboards. Thank you, Ate Stella. Magandang hapon po, ako po si Ray sa gitara. Ayan. Nakilala na po natin. I'm sure lahat sila kilala naman na po ninyo. Pero syempre, simulan na natin ang ilagala ang Q&A. Pero bago tayo mag-Q&A, ako na muna. Tapos para mas-set lang natin yung syempre. First, Ate Juliet. Ayan. Nakakatuwa kasi syempre sa February agad-agad. Pagpasok ng 2025, we're here. And excited tayo ibalita sa kanila. Ano ba? Yun nga, like what I've mentioned kanina, ang i-expect natin for this Aegis Halik sa Ulan Valentine's Special. Siguro na iba kasi wala si Mercy. Pero kailangan namin lalo mong galingan kasi iba talaga yung kompleto kami. Kasi nung time na ano ko na plano talagang wala si Mercy, yung gusto namin talagang gumaling lang talaga siya. Pero talagang umalis na talaga siya sa aming tuloy. Kailangan namin talagang ipatuloy namin. Nasimulan na po namin ito. So, kagalingan po namin. Palakpakan naman natin, di ba sabi ko nga sa inyo, pag yun ang topic talaga, nagiging very, very emotional sila. Di ba, Ate Juliet, ikaw naman kanina you mentioned na nararamdaman mo yung pressure na dati pag nandiyan si Ate Mercy, na-feel mo na may sasalo sa'yo. But now, of course, anong feeling na hindi na lang ikaw ang nasa likod, kayong dalawa na ng Ate Juliet ang talagang pumuproma for ages. Mas lalo mo na pressure kasi iba yung ni ate, yung genre. So, lalo na ngayong concert na to, first time ko first time namin na wala si ate. So, kakayanin ko, galingan ko ba, sana challenge sa akin. Actually, di ba, alam naman natin yung kasabihan na life goes on, di ba? It's a very, very tragic, hindi natin inasahan. Pero still, the music of ages, anumang henerasyon, pag narinig natin, ages talaga yan, di ba? Kaya laban. Maraming salamat po. Pasisig naman kayo dito. Di ba? Tuloy-tuloy ang magpasok ng mga ayuda. I love it, di ba? Oo. Eh, susunod na may bucket of beer na dito. Nag-inuman. Eto na, diretso na tayo. Let's start sa ating unang tanong. Simulan natin ang ating kaibigan na si Stars ko to. Kuya Alan Sanco. Oo, di ba? Ayan. Kuya Alan. Wala. Ayan. Wala ka. Ilipsing mo na lang. Ako na lang. Parang talagang mahirap po sa amin. Kasi sanay na kami na magkasama kami ito. So ngayon naging anin. Nung before ko talaga, malungkot talaga kasi na may sakit si Mercy. Di pa po alam ng lahat na nandun siya sa US, papagaling po siya, treatment po siya. So hirap po kami talaga, kasi naiiyak, lalo na sa amin kasi kapatid po namin. Naiiyak po talaga kami, pero pinipilit namin. Then yung nalaman po namin, wala po talaga siya. Halos hindi na po kami nakakanta. Kasi talagang yung mga tao na lang po ang kumakanta ng kanta niya. So, dito lang po namin na maalis yung ano namin. Nulungkot po talaga. Pero, ngayon talaga kailangan po namin. Gusto namin tuloy na concert na po. Kahit wala po si Mercy. Kasi para rin po sa kay Mercy to. Na alam ko pangarap niya to pangarap niya na mag-concert ulit na bago sila operahan, sabi niya gusto ko na umuwi. Gusto niya sumama dito sa concert to. Pero wala talagang umalis na talaga siya sa amin. Kaya kailangan namin ipagpatuloy po. At dito pa rin po kami kasi yun po ang gusto ni Mercy. Tuloy pa rin po yung ages, kaya pagod-ugod na po kami. Siya po nagsabi sa grupo na wala pong iwanan, pero siya po nang iwan sa amin. Is there a time na nararamdaman niyo pa rin yung presence niya in spite na wala siya habang kumakanta kayo? Nag-drum, organ? Opo, talagang sa
nasa stage na po kami, talagang parang nararamdaman pa na po namin si Mercy. Last na lang on the lighter side, parang maganda yung concert kasi hindi lang yung ages yung makikita. Yung some OPM artists like sila Morissette, sila Julianne, sila Ogie, di ba? Is this your parang, kayo ba yung hands-on na pumili sa kanila para maging part ng concert niyo? Ano naging process nung Hindi po, pero talagang masaya po kami na nandyan po sila. Pero talagang malaking salamat po namin na nasa ganitong sitwasyon po namin nandyan po sila. Thank you, Igis. Congratulations. Thank you po. Di ba kinakabahan ako sa mga isasagot nila sa tanong ni Kuya Alan na nararamdaman yun ba? Kasi January pa lang yung magiging episode ng mga content nyo pang November na, di ba? Di ba? Perfect yun. Oo, di ba? And the next question naman, ay guy, nagtatanong, okay, Alvin, yes, okay. Hello po, Alvin Ignacio from Daily Tribune. At tanong ko lang po, meron po ba kami aasahang mga bagong kanta mula sa Aegis na marinig namin sa paparating na Valentine concert? Or mga kantang parang bilang tribute para sa inyong kapatid na marinig namin sa konsyertong ito? Meron po, i-release namin na before the concert or after the concert. Pwede po masabi kung ano pa kaya po kanta? Ano po yung kanta? Sa huling ang title. Title po kanta? Sa huling pag-uwi mo. So hindi pa po. Pwede po kung marinig ang konting, ano po, pwede na o hindi pa? Surprise po. Ano po pa yung mga surprises na pwede abangan sa konsyerto? Marami pa po. May mga cover songs po ng mga kanta po niya. So, inano po yung ensayo po namin. Tapos yung mga songs po talaga sa mga ages na hindi pa rin po narinig. Kakantayin po namin. Okay. Parang kay Direk, how exciting or challenging is this concert for you? I think this is one of the most challenging concerts I'll be doing in my career. One, it's because I was part of their 20th anniversary at the Arena. Yeah. And I've seen them in their best. And I still want to see them at their best at this concert. And I will try my best, together with the team, together with Aegis, sama-sama to, together with their producers, we will make sure that this is a show na talagang aabangan ng tao. Because puno ito ng puso, puno ito ng purpose. It's a purposeful concert because ngayon, kinakantahan nila ang isang membro, isang pamilya nila. And maraming salamat din siyempre, in-accept din ako sa pamilya ito. Hindi po ako yung papalit kay Mercy. Pero, yun po. Huwag kayong umiyak. Direk, of the many Aegis songs, ano yung favorite mo? Ooh, that's hard. Siguro, pinakagusto ko talaga yung Luha. Because? Luha is because, sinabi ko ito sa kanila, when I first directed their concert, noong 2018, I told them na, actually si Mercy ngayon sabihan ko, alam mo Mercy, yung kantang Luha, yun yung kinakanta ko nung 6 years old ako, sa taas ng table, may hawak akong suklay, at kinakanta ko yung Luha. Tapos ngayon, after how many years, nakakadaupang palad ko na kayo, nakahawakan ko na kayo, at nadidirect ko kayo, at nakocollaborate ko sa'yo. It's, sabi ko nga, also in my career as a singer, as a director, this is the closest I can get to an OPM icon. And Aegis gave that to me. Kaya I will make sure that this show is something that you can. Thank you very much. Maraming salamat, Direk. And thank you din, Kuya Alvin. Kuya Ray. Tama, di ba? Nagulat. Kanina kasi Kuya Ray, nung sinabi ni Ate Judith na parang, kahit pugugod-ugod na kami, tumingin siya sa'yo. Ayan. Ayan. Una-una ako, pinakamatanda sa Di ba? I'm 62 na. Pero di kayo mukhang 62, Kuya Ray. Dahil sa buhok niyo, usong-uso pa rin labubo. Kaya na yung susunod.
Ang tanong, Kuya Ray, anong inihandang meriendas? Ang tanong, Kuya Ray, despite of yung music niyo po ay madalas ginagamit ng mga broken hearted, mga sawi, ano po yung masasabi niyo na bakit bagay pa rin siya na pang Valentine's Day? Actually kasi ang ganda ng ages, parang love songs, lahat love songs eh. Mga sawigin, ang lahat nakaka-relate. Kumbaga sa mga bata na nag-aaway, mga bata nagsisibol pa lang. Malagbibing at nagdadalaga. Kaya nakaka-relate, kahit matatanda na eh, nare-relate nila yung mga songs namin. Yung halik, tayo luha, basa-basa sa ulan, mahal na mahal kita. Ibig sabihin, the lyrics itself, makapagsabi na bagay kasi yung mga pag kinay mo love, nandun siya eh. Kaya bagay na bagay sa February 1 and 2, sana maraming makaka-relate at maging masaya sila sa mga songs na ihando namin sa kanila. Kumbaga, ang ages po ay for all ages and different generations. All ages. Totoo. Si Ate Vilma. Meron din naman kasi kami mga kantaan, mga umiibig. Hindi naman lahat puro sawi. Oo. Kaya nakakakalit na rin. Pero di ba sa atin sa mga Pinoy, pagka sinabing ages at pag narinig natin yung ages, talagang excited tayo na marinig yung talagang, yun nga sabi nila, wasakan ng diaphragm, ng lalamunan, yun talaga yun eh. Mula pa simula, gano'n na ba talaga yung range of, yung sa boses po yung mga singers ko, yung sa vocal? Oo. Gano'n na talaga ako, bugang-buga. Sa Mindanao kasi palagi sigawan doon. Kaya tawagan lang. Oo. Malakas talaga yung boses namin. Looking forward kami kasi nabanggit niyo po yung Mindanao. Di ba sumikat yung kumanta yung si Shira, yung ang puso ko. Ano po kaya pag-ages ang kumanta? Kaya-kayahin po. Ay, oo, di ba? Kaya, pwede mo daw bang pasample naman? Ang puso ko'y nanduduro at mas hindi ko alam. Opo, abangan sa concert. Yan po ang opening song nila. Makakatry namin sa ano. Diba? Ayaw, trending song. Lyrics lang ulang, lyrics. Totoo, ayan. Ito naman, susunod ang magtatanong naman ay si Charmy Pagulong mula naman sa Philippine Star. Ay, hindi ka lang Ate Charmy. Ay, huwag ka ng table na dito Emotion po talagang hindi pumalis sa amin na hindi kami iiyak, hindi kami malungkot. Pero nandun pa rin po naman yung masaya kami. Kasi nandun po sila sa concert namin na sumuporta po kami. Sumuporta po sila sa amin sa 1 and 2. Yun ang yung emotion po namin na masaya po. Kaya na kahit po kami malungkot. Yun yung pong luha. Luha na naging halik. So for my second question po, ano yung pinaka-na-miss mo kay Mercy? And then, ano yung mga changes after Mercy? Ano yung pinaka-na-miss niyo kay Miss Mercy? And then, ano yung mga naging changes after Mercy? Yung ano po, makulit kasi yun, tapos yung pagdamit siya, wala po sa amin eh. Nakatago po talaga kami. Siya, ito talaga wala siyang ano, gusto niya ilabas talaga kung sino siya. Tapos, ito, hindi naman namin kaya maglabas. Ayun po na-miss na niya sa kanya na pag tumawa po siya, wala pong wagas po tumawa. Yun po talaga. Tapos mapagmahal po siyang kapatid. Kaya, ayun na naman. Yun po. So yung yung mga changes after her passing, music-wise, or sa group? Yun po, kaming dalawa. Kasi si Ken talaga, parang ano lang siya noon. Kasi talaga kami ni Marcy yung matagal na. Kaya kami yung nagsasalaman pag o saluin mo to, yun palakad. Pero sa ngayon talagang pag sinabi ko sa kanya, ikaw, ako to, ikaw to, kailangan po namin magtulungan. Kasi wala tayo sa Marcy. Ito po yung first concert ko na wala po siya. Kaya kailangan po namin magtulungan. Kung pwede po sila rin kumanta rin. Kanta rin po daw sila.
Kasi si ate, pag once nakatingin na sa'yo, ibig sabihin kantahin mo na yun. Eh, ako, hindi ako sanay sa ganun. Kaya si ate, nakapokus ako sa kanya. Ang saluhan. Maraming salamat Miss Charmy from Philippine Star. Ngayon naman, Kasi yung kanta namin, halos lahat nakakarinig. Tsaka kahit sino, nasasabayan siya. Kaya talagang hindi siya mawawala. Tapos pa ng Angels, nandun pa rin yung kanta. Wala matatapos sa akin. But was there ever a time na parang, syempre po marami na rin po mga bagong banda na lumalabas po ngayon, invited sa iba't ibang classic events, they're also doing different concerts. Was there ever a time na parang kinabahan din po ba ang AGs? Na parang may mga bago na mas gusto yung generation, pero nandiyan pa rin naman po kayo. Actually, ang ginagawa namin sa mga live shows, gumagawa kami ng mga repertoire mga songs na medyo babagay sa mga bata. Halimbawa, kung nakikita namin na medyo marami mga kabataan, iba namin ang mga songs. Lalo sa mga cover songs na nababagay sa mga kabataan. Kasi pwede naman kami mag-cover ng mga makabagong mga kanta na yun. Kaya, kumbaga sa gusto namin sa kumitahan ng minor. Kung mga matanda, mayroon kami songs na para sa kanila. Kung may mga bata, para yung mga nakahanda rin kami mga songs para sa kanila. Parang kung nag-agree din ko kayo kanina, ma'am, na parang yun nga po, parang kinabahan din po ba? Yes, meron talaga. Hindi porque matagal na kami, may po kakabahan ka. Kasi lalo na pag kagayan concert ko, kakabahan po kami, meron po kami kaba. Hindi po ako nagyayabang, pero talagang pagpasok po talagang mayroon po kami kaba. Kinakabahan kami. Ayun, salamat po. Congratulations again. Wala pong ipapalit kay Mercy. Siguro po, guess lang po, pwede. Pero si Mercy po, forever po siya sa ages. Wala pong mawawala na Mercy. Ayun, at least malinaw. And then, dito po sa mga line-up of guest nyo, sino po dyan yung pinaka-dream nyo na makasama sa concert? Or meron po ba ang dream ng ages na hindi naisama dito sa concert? Sila naman lahat, paborito namin. Sino pa ba yung mga gusto natin mga... Lahat naman gusto namin yung... Si Sopronio, gusto namin. Sa US, nakasama namin siya bago siya nanalo. Para sa song po, kung magkakaroon kayo ng collaboration? Siguro basta-basta sa ulan. Basta-basta. Okay. And last na lang po, ayan po, sa dami ng mga local singers na kumanta rin ng mga AG song, sino po yung pinaka nagustuhan niyo yung version at sino rin yung po yung medyo parang gusto niyo i-improve pa? Kayo po, pwede version mo. Hindi ba sa mga kidding aside, sa mga, kasi dami na po kumanta parang may na-impress kayo na, ay, ang galing ng version nila ng Angels. Janice. To be video na Lani and Miss Regine. Opo. Okay, sige. Ayun na. Ako na lang. Ko na lang yung gustong i-improve. Thank you so much po and good luck sa concert. Hello po. I'm a big fan of AGs, of course, like any other Filipino diggers. Una-una sa lahat, tatanong ko po yung as AGs itself. Kasi parang if somebody mentions the band's name, it's already iconic. Ganun na kagad siya sa society ng Filipino. Parang kasama na kayo sa kultura, kumbaga, ng music per se in the Philippines. How does that parang feel as a band member and as a singer? How does that feel kung
kung binabanggit kayo as an icon. Wala masarap sa pakiramdam. Talagang tinatili ko yung kay pangalan namin. Kanta. Iba yung pakiramdam eh. Minsan masasabi ko na, kami pa to. Kasi pagka narinig mo yung Aegis, sinasabayan na ng kanta. Masaya kami kasi ang mga bata, yung mga matatanda, nakakasabay sa kanta eh. So, pakiramdam ko, talagang ang Aegis na dyan, wala na mo. Kaya napapasalamat kami sa lahat ng mga tao tumatangki yung kanta namin. Hanggang nandyan sila, nandito rin kami para masayayin sila. Kaya thank you. So, hindi talaga namin yung parang na-feel na parang kagaya ng mga sinasabi nila kasi wala. Alam mo namin, kumakanta kami, yung isa sa pagpilungan shows kami. Masaya kami sa ginagawa namin. Kaya minsan pag may ay calling na actually ba? Pero para sa amin, nagtatrabaho kami, hindi kami nagsayo yun lang naging namin. How about sa inyo po as vocalists? Yung ganun din po. Masaya po kami kasi sasabihin nila, uy, Aegis yan, iconic yun. Para sa amin masaya kasi yung pinaghirapan po namin simulat sa call. Talagang hirap po kami. Tapos ganito na naramdaman namin. Pero doon, ganun pa rin po kami kung ano po kami sa umpisa. Hanggang ngayon po, hindi po, ganun pa rin kami. Kung maliit man kami, hanggang ngayon maliit pa rin po. Pero talagang ganun po, masaya po kami. Pasalamat kami kay Lord na dumating kami sa lugar na sinasabi ng iconic. Thank you. Pero dahil din po yun sa inyo. Thank you so much po. My second question is actually just, para malaman din ng mga tao, nagbago ba ang buhay ninyo from the day that you started Aegis? Sa tingin nyo, ganito kami noon, pero ngayon, we can do something else. Siguro yung sa mga band members also. Malaking pagbabago talaga, syempre. Kung wala kami sa banda, hindi naman alam kung ano yung buhay namin ngayon. Pero dati po, kayo po, mismo, Miss Wilma, dati po ano po yung ginagawa ninyo prior to the band? Kasi bata pa rin ako pumasok sa banda eh. Hindi ko rin alam kung ano talaga yung pupuntahan ko nung gano'n. Kasi 19 pa lang ako pag nag-graduate lang. So parang from school, diretso na kayo into band? Pare-pareho rin po kayo? Ako hindi, galing ako Mindanao. So, gusto ko kasi, nung time na umalis ako ay pito po kami. So, gusto ko, gusto ko po sila, ayaw ko po maranasan nila. Kasi ako po yung kumakanta, kami dalawa ni Marcy talaga palagi kumakanta na ibang lugar. Sa contest, ibahin namin yung pangalan namin para kung matalo man ako, matalo siya, meron kami pamasahe. Yung gusto ko maranasan yung... So parang amateurista po kayo? Opo. So ayaw ko po maranasan ng mga kapatid ko. Kaya ako po pumunta ng Manila na sabi naghahanap po ng singer. So yun po. Pero iba-ibang banda po kami. Pero sa aming management lang po. Sa manager lang po. Okay. Who would you attribute yung pinaka na-discover ako nino? Yung ganun po? Meron kasi yung isang singer po na galing po din sa manager namin. Naghahanap po sila ng singer. Nakilala ko po yung mother niya. Kaya dinala din po niya ako dito. Sa Manila? Opo. And that's where Aegis started? Hindi pa po. Sound Tripper, Luzon Air po. Aegis, Luzon Air. Sound Trippers, Aegis Sound Trippers. Aegis Sound Trippers, makasama na po kami na. Sa ano po ba ito? Sa Japan? Japan po. Japan po kami. Kaya gusto ko talaga makatulong sa father po namin. Parang ang dami ring people na may inspire sa story ninyo. Congratulations po and looking forward to also see the concert. Thank you. Thank you, Kuya John. Ayan, back to si... Yung mga ibang kanta po, kaya naman po namin kasi
nung time na pumasok si Marcy, binibigay na po namin ng mga linya po ng iba. So kaya naman po. Pero iba po talaga na nandyan po si Marcy. Kung sabi ko nyo na paano napilay, talagang pilay po kami talaga nung nawala si Marcy. Ibang-iba po talaga yung nasanay na po kami na buong pag may concert, nandiyan kami lahat. Ngayon talagang pilay man po, pero yun nga sabi ko ipilitin po na talagang ito na po, baka mas lalo kaming maging ano ba tawag mo, maging matatag, magaling. Yung gano'n po. Actually, last March pa naman nawala si Marcy sa amin sa grupo. Kasi nagpapadali na sa April. April. So far naman sa mga shows namin, may mga shows kami, may mga gigs kami. Maayos naman yung tutulungan namin. Pero ito kasi major show. So, parang andun yung hahanapin talaga kung ano yung wala. Thank you kay Direct Frank. Frank, meron ka bang plan di kung sakaling dumating yung point na hindi nila makanta yung song dahil sa sobrang lungkot? Yung repertoire po nila na gagawin namin, siyempre nag-iisipan ko talaga namin. Iniisip ko rin as a director na baka umiyak na sila dito. So kailangan handa ako na may pangsalo. Hindi po ako ikanta. Pero yun po. So talagang pinag-iisipan talaga. Kasi coming from a 2018 sold out concert at the Araneta, itong concert nila ngayon, medyo yung puso nila ramdam ko. So as a director, kailangan ma-translate ko yun into something meaningful for the audience also. Something na, syempre, ito rin ang sinabi natin kanina, magkakatribute sila of course kay Mercy. Kung paano gagawin yon, puso lang ang makakapagsabi. Hindi natin siya ipipilit, pero puso lang ang magsasabi. At saka napansin ko dun sa mga napanood ko sa YouTube, talagang sinasalutin sila ng audience. Pag nakikita wasak na yung banda, sumasalo talaga sila na. Kasi yung mga kanta nila sobrang iconic na pag hindi sila kumanta, pili ng audience, kailangan maging parte sila. At siguro yun din pwede yung sabihin sa concert na to, parte ang audience sa concert na to. Magiging parte sila sa pagkanta, sa pag-celebrate ng 25 years na. Thank you. Huling tanong ko kay Ray. Alam ko naman na dahil iconic nga ang AGs, yung tunog mismo, as much as possible, you stay doon sa original arreglo. Through the years, I've watched AGs in different concerts, pero napansin ko nga na talagang kahit yung bagsak ng drums kung pwedeng plakado, ginagawa nyo. Paano nyo iniiwasan na hindi kasawaan yung mga kanta? Considering na every night, yun at yun. Actually po, kami hindi kami nagsasawa, pero kayo bilang siya. Una-una po, sawa na po kami sa tutuloy. Pero dahil po, ang mga tao, hindi sa amin, sa parto namin, sa parto namin kantahin kasi sawa na halos nakakatulugan na po namin yung mga songs eh. Pero dahil gusto po ng tao, talaga pong ginagawa namin lahat. Parang hindi masyadong kumbaga, hindi na may ibang konting variation. Kumbaga sa may mga songs kami na although iniisihan namin, minsan hindi pa namin ng konti ang tono para lang maiba, para hindi ba, okay, bago pala sila, actually same song pa rin yan. Kumbaga sa para na hindi masyadong tawag doon, nakakasawa sa audience gano'n. Pero actually, hindi naman kasi sa kanta yun eh. Depende kasi sa balista yung magdala. Ang galing sila magdala ng songs ng ganyan, nakakasawa talaga. Inisip ko nga nung binasa ko yung title na ang obvious explanation, halik sa ulan, galing sa title ng hit songs, halik pag-iulan. Pero inisip ko, mas
mas magiging chill ba yung areglo na parang tag-ulan o ano? Nasubukan nyo na bang lumihis dun sa mga dati yung areglo pero ayaw talaga ng audience? Alam mo, minsan, ginawa na kasi namin sa Alpha yan, yung ginawa namin disco. May mga songs kami, lahat ng mga songs, hit songs na ginawa namin disco. Pero hindi siya nag-click masyado dahil hinahanap pa rin ng tao yung mga halimbawa, kumakanta na kami ng disco na basa sa ulan. Gusto nilang patigil, pero gusto nilang yung original song na basa sa ulan. Ganun ba? Ako, observation ko, disco batin. Ang ages kasi, hindi sila yung typical sessionistas na nagbabasa ng nota. Memorize sila eh. So, ang ginagawa namin, it's yung puso talaga. So, ano yung feeling nyo sa ganitong panahon? Anong feeling sa ganito? So, ginagawa ko sa director also. And together with ages, na yung feeling, sa parte na to ng concert, dapat ang feeling ganito. So, si Kuya Ray, ayan, si Juliet, doon nila kayo, titipa lang nila. Even our opening no 20, tipayo. Kaya sobrang proud na proud ako talaga dito sa kanila. Kasi sobrang professional at saka iconic. Comment ko lang, minsan na nga lang kayo nag-disco, nag-produce pa kayo ng iconic hit. Diba yung Christmas bonus? One of your, I think, if not the only upbeat song nyo, and yet naging classic. Ganun kagaling ang ages. Thank you. Maraming salamat. Alam mo, totoo yun, no, Kuya Jojo. Kwento nga namin ni Ate Janice dito. Parang, yun nga, mula noon hanggang ngayon, pero pag narinig mo yung tunog ng ages, hindi naluluma. Diba? Yun yung pinag-uusapan natin. Ito rin, hindi rin naluluma. Albert! Itanong mo na, ang gusto mong itanong. Maganda yun. Bata pa ako, Mars. Ayoko maluma agad. Hey, mabuhay! Congratulations! My first question to Direk. Napag-usapan namin dun sa likod. Direk, ano ba, yung pag napanood ba namin yung concert, mababasa ba kami? May ganun ba kami feeling? Tagal na namin yung pinag-uusapan yung paano mababasa. So, siguro, expect nyo na something na mababasa ang inyong mga mata. Dahil sa sobrang ganda ng repertoire nila. Tsaka yun, itong concert talaga ito sobrang, sa totoo walang pressure din siya talaga. Kasi nanggaling tayo sa malaki, tapos to a medium scale concert. So syempre nanggaling tayo sa malaking stage, madaming LEDs. Syempre dito ganun din. Ganun din, kasi they deserve it. Ganun talaga. So to answer your question, yeah. Emotionally mababasa. Okay, and thank you, Direk. And to the Aegis Band, sabi ni Jaiho, kamusta na? And then yung question ko is, like, kasi you had hits, di ba? And then your hits became classic already. May pressure ba to follow up the same level of hit songs that you had up to this day? May ganun ba? Or happy na kayo doon sa mga nagawa nyo ng kanta at ayun, parang actually, contento na kami talaga. Kasi una-una hindi namin iniisip na darating kami sa ganitong panahon na sumikat yung mga songs namin. Pero syempre, nagawa kami ng challenge. Nag-iisip kami ng mga bagong idea. Kasi actually yung mga songs namin ng brother ko, although nawala na kasi siya, kaya nahirapan kami gumawa ng mga songs na kahilera man lang doon sa mga songs na pinasikat namin. Kaya it's a big challenge also na mayroon kami mga songs na nagawa, pero ayun na kung ano nangyari kung sa push bro, ayun na kung hindi na gustuhan ng tao, ayun hindi namin alam. Yung isang song na doon, gusto namin talaga yung lungkot. Kaya tama-tama sana ayaw sasama pa ni Direk yung kanta yun. Yung kanta yun ni Mercy. Kanta ni Mercy, yung lungkot. Napakagandang kanta, kita ng meaning niya. Kaya sana may sama sa itong February 1 and 2. And yung last na lang is, I don't know if this was asked earlier, but of all the hit songs you had, what was surprising? Which one of those you were very surprised
na talagang nagustuhan siya ng mga tao? Ang alam ko yung halik, sinta, basang-basa sa ulan. Yan talaga yung inanong, at saka yung... Pero bakit hindi nyo in-expect na mag-hit siya? Kasi dati yung mga banda dati, mga recording, hindi nag-hit alam mo yung, hindi kami na umaasa. Kasi nagja-Japan nga kami. Japan kan. Gusto namin Japan kasi may pera po. Nung nag-recording po kami, biglang nag-hit po. Yun na po. Sinabay po namin yung basang-basa. Sa isang album lang po yun. Luha at saka yung Sinta. So din talaga kayo maging icon. Di ba? Kasi unexpected lahat. Opo. Congratulations! Thank you. Thank you, Albert! And then... Hindi naman namin yung pinasama. Pero, naging challenge siya. Challenge din sa amin. Mas nag-inspire pa po sa inspire. Ayan, thank you po. Last question ko po, siguro any last memory or pag-uusap po with Miss Mercy na tumatak po sa inyo hanggang ngayon na pwede niyo po ma-share? Walang iwanan. Galing po sa kanya yung salita na walang iwanan. Every time may interview kami, lagi yung sinasabi walang iwanan. Tapos siya ang nag-iwan. Mahalaga ulit talaga yung ninyo po. Sige. Thank you so much po.